A day in my life as a working student. Hello everyone, welcome back to my world. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako nga pala si Ronalyn as a working student assistant sa Dipsa. For today's vlog, wala muna kaming pasok, kaya samahan niyo muna akong maglinis ng working assistant. Habang naglilinis tayo, gusto ko na i-share sa inyo ang naging journey ko bilang isang student assistant. Bago ako mag-second year sa college, nag-apply ako bilang student assistant. Hindi na madali ang desisyon na iyon. Sobrang takot ako doon kasi mahihayin akong tao at wala talaga akong alam. Natatakot akong magkamali at iniisip ko kung kakayanin ko ba ang responsibilidad. Pero kahit natatakot ako, nagtiwala lang ako sa Diyos at naglakas loob akong mag-apply. Ang dahilan kung bakit gusto ko makatrabaho ay para makatulong sa pamilya ko. 7 kaming magkakapatid at lahat kami ay nag-aaral. Ako ang panganay, construction worker ng aking ama, at may mga panahong wala siyang regular na trabaho. Ang mama ko naman ay walang trabaho. Ayokong makita silang nahihirapan sa gastusin namin. Kaya ginawa ko ang lahat ng kaya ko para kahit papaano ay mabawasan ang bigat ng dinala-dala nila. By God's grace, natanggap ako bilang student assistant at na-assign ako dito sa Bibso Hostel. Hanggang ngayon, sobrang thankful pa rin ako dahil malaking blessing ito sa buhay ko. Libre ang tirahan, libre ang pagkain at may allowance pa akong matatanggap para sa kailangan ko sa school. Malaking tulong ito sa pamilya namin. Hindi kailangang isipin ng mga magulang ko ang gastos ko sa boarding house at pagkain. Kaya sa araw-araw, mas lalo kong ginaganahan na mag-aral at gawin ang maayos ang trabaho ko. Hindi naging madali ang journey ko. Maraming pagod, puyat at sakripisyo. Pero bawat pagsubok, nakikita kung paano kumilos ang Diyos sa buhay ko. Totoo pala, kapag may pangarap ka at magtitiwala ka sa Kanya, hindi ka niya pababayaan. Kaya sa lahat ng nanunood, lalo na sa mga working student, gusto kong sabihin na huwag kayong susuko. Darating din ang araw na makikita niyo ang bunga ng lahat ng paghihirap niyo. Philippians 4:13 says, I can do all things through Christ who strengthens me. Keep going, keep praying, and trust God's perfect timing. One day, masasabi rin natin ng worth it ang lahat ng sakripisyo natin. Before I end this vlog, I just want to share a Bible verse and short messages for everyone, especially to my fellow working students. I know there will be days when you're tired, overwhelmed, and feel like giving up. But always remember that every sacrifice, every light, and every step you take today is preparing you for the future God has planned for you. Keep going, your hard work will be worth it. So far, naning ka mo limpyo, kawa pa mang good may klase. So, clean ko yun lang sa ta. Mwah. And that's it for today's vlog. Thank you so much for spending the day with me. I hope my story reminds you that no dream is too big when you have faith, determination, and trust in God's perfect timing. To all my fellow working students, don't give up. Your hard work, sacrifice, and sleepless nights will be worth it someday. God says in Philippians 4 verse 13, remind us, I can do all things through Christ who strengthens me. If you enjoyed this vlog, don't forget to like, comment, and subscribe. See you in my next vlog. God bless everyone and thank you for watching. Mwah! Hanggang dito lang muna ang ating video. Sa susunod ulit, magtatapos muna ako sa paglilinis. Mwah! So, dugay naman ko nawalit na ako. Yatag niya sa ako, church leader before sa disciples sa ako. Dugay na siya, grade 10 pa ako. Siya ang pinaka-first na nga naghatag og Christmas gift sa ako. So, dako na ako pasama kayo sa iya. Ha? Pero ang kiko mas keep din ako. Buhi pa siya. Di pa siya kuan. Pero nakubanan mo siya. Pero okay pa siya. Magamit pa siya. Di ba pinaka-ampingan, yatag niya sa akong kuan. The pink. Nandot siya. Buhi pa siya. Pero karon nagtanong kayo. Limpyo ko. Naghagay basura guys.
kan wa kay plastic. Ito plastic ko. Kasi ganahan ko mga plastic ko. No. Kunan mga yo. Lagi kita. Ito na magpitik-pitik ta. Dati magkuunan sa ubang pa. Ito pa lang. Gusto man ko din. Ay, trying. Siyempre, gusto mo. Sus, bugo o idobo. Ito yung pa. Maging pitasan ko kay kasi. Kaya kasi na, mag-gusto na inatak. Ay, nakamang sa mga pitik. Yan, bandage. Labog na next one. What's this? My, wala sir. My first card. My bank. First bank na ko. Akong pangan nila. Nakasobre mga patabo. Ay, hindi ko naman. Coloring books na ganit. So, that's it. Basta na. Ay, oh my gosh. My devotional notebook. Naadiri tanan ang tanan experience gilgian unsa kaayo sa Lord sa ako ang life na siya diri. Mao pa siya buhi pa siya until now. So na siya diri mga fitness mga